Ang mayaman kong asawa. Please subscribe, like and share po, thank you. Kabanata 151, ang galit na si Jotong. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, hindi napigilan ni Jotong na mapatawa. Ang mga nakapaligid na matanda ay mayroon ding mapanuksong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang paraan ng pagtingin nila kay Chinyu ay para silang tumitingin sa isang payaso. May garantisadong pwesto sa finals. Hindi pa ako nakarinig ng ganoong bagay. Humigop ng tsaa si Jotong. Tama, hindi man lang siya makapagmayabang ng kumbinsido. Sa murang edad, ayos lang kung wala kang kakayahan, pero sa totoo lang puro kasinungalingan. Mr. Yang, ito ba ang taong pinapangako mo? Nang marinig ang kanilang mga salita, paulit-ulit nang inisyon si Chinyu. Magagarantiyahan man ako ng pwesto o hindi, malalaman natin kaagad ang resulta. Hinailan ni Chinyu si Mr. Yang at naghanap ng mauupuan. Gumisi si Jotong at sinabing, pinaplano mong manatili dito nang hindi umaalis, tama. Kahit na may garantisadong pwesto, kailangan itong dumaan sa akin, ang Pangulo. Kahit ako, ang Presidente, ay hindi alam ang tungkol dito. Paano mo nakuha ang garantiya? Tanong ni Jotong na may panunuya. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, may ilang bagay na hindi mo kailangang maranasan. Tumawa si Jotong at sinabing, marunong ka talagang magyabang. Okay, maghihintay ako at tingnan. Pagkatapos sabihin iyon, hinampis ni Jotong ang tasa ng tsaa sa mesa. Si Chinyu ay hindi nababalisa. Pumikit siya at tahimik na naghintay. Ginoo, Chin, nakakuha ka ba talaga ng garantisadong pwesto sa finals? Sinabi ni Mr. Yang na may bahagyang pag-aalala. Napangiti si Chinyu at sinabi, Mr. Yang, huwag kang mag-alala. Hindi ako nagyayabang. Mabuti iyan, mabuti iyon. Tinapik ni Mr. Yang ang kanyang dibdib. Makikita na binigyang halaga ni G. Yang ang Chinese Medicine Conference na ito. Ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinubukang maramdaman ang aura ng panloob na chi sa paligid niya. Sa kasamaang palad, si Chinyu ay hindi nakakaramdam ng anumang espiritual na enerhiya sa Chinese Medicine Association. Wala bang kahit anong halamang gamot ang Chinese Medicine Association? Kumunat ang noo ni Chinyu. Para saan ang tinatawag na Chinese Medicine Association na ito? Ano ang punto nito? Lumipas ang oras sa bawat minuto, at sa isang kisap mata, 5:00 na. Palubog na ang araw, at nagsimulang magdilim ng kaunti ang langit. Huminga si Jotong at sinabing, Chinyu, halos madilim na, at hindi pa dumarating ang iyong garantisadong lugar. Huwag mong sayangin ang aming mahalagang oras. Sumulyap si Chinyu sa kanya at nginisyan. Napakabilis ng pagdilim ng langit dahil huli ka nang dumating. Binigyan ka ba ng mga nakatataas ng malaking halaga ng pera para lang magsaya? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jotong at agad niyang sinabing galit na galit, sino ang tinatawag mong walang kabuluhan? Kung sino man ang sumagot. Walang pakialam na sabi ni Chinyu. Bueno, lubos mo akong nasaktan. Galit na sabi ni Jotong. Kahit sinong dumating, makakalimutan mo ang pagsali sa Chinese Medicine Conference na ito. Malamig na sabi ni Jotong. Pagkasabi niya noon ay biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pagkatapos, mabilis na naglakad si Eugene patungo kay Chinyu. Ginoo, Chin, bakit hindi mo sinabi sa akin na pumunta ka sa kabisera ng probinsya? Nakangiting sabi ni Eugene. Tumayo si Chinyu at magalang na sinabi, Opisyalyo, kara-rating ko lang din. Ngumiti si Eugene at sinabing, sige, magsisimula na itong Chinese Medicine Conference, di ba? Kontakin mo ako kapag tapos ka na. Tumango si Chinyu at sinabing, okay. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Eugene ang isang dokumento mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Chinyu. Ito ay ipapadala sa Chinese Medicine Conference. Makapasok ka sa finals, nakangiting sabi ni Eugene. Hehe. Eto na naman ang mayabang, hindi mapigil ang mapangiti ni Jotong. Bahagyang kumunat ang noo ni Eugene. Lumingon siya para tingnan si Jotong at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Jotong. Ako ang Pangulo ng Chinese Medical Association.
Bakit hindi ko alam ang garantisadong lugar? Hindi ka ba nagyayabang? Ngumisi si Jotong. Biglang naintindihan ni Eugene at saka nagpaliwanag, ikaw ang presidente di ba? Parang ganito iyan. Ang garantisadong lugar na ito ay ibinibigay ng sponsor. Hindi ba nila sinabi sa'yo? Sponsor. Natigilan si Jotong. Hindi ba ang sponsor ay ang kagawaran ng komersyo? Medyo nalilito na sabi ni Jotong. Oo, ito ay inisyo ng Department of Commerce. Kinuha ni Eugene ang dokumento at ibinigay kay Jotong. Pinuksan ito ni Jotong at tiningnan. Gaya ng inaasahan, may tatak ng Department of Commerce dito. Paano ito posible? Biglang naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Jotong. Mahigpit niyang hinawakan ang dokumentong ito habang hinihiling na mapunit niya ang dokumentong ito. Gayunpaman, sa lahat ng mga taon na ito, ang Chinese Medical Association ay na-sponsor ng Department of Commerce. Ang lahat ng pondo ay nagmula sa Department of Commerce, kung saan, ang kagawaran ng komersyo ay ang agarang superior ni Jotong. Kaya lang niyang pigilan ang galit niya at hindi siya naglakas loob na mag-flip out. Kung wala nang iba, aalis muna ako, sabi ni Eugene kay Chinyu. Tumango si Chinyu at sinabing, paumanhin sa abala sa iyo, Officer Yu. Walang problema. Ngumiti si Eugene at sinabing, inaasahan kong makita kang makakuha ng magandang resulta. Pagkaalis ni Eugene, sinulyapan ni Chinyu si Jotong at sinabing may walang pakialam ng ngiti, mukhang hindi ko na kailangang hilingin sa iyo na sumali ako sa finals. Kinagat ni Jotong ang kanyang mga ngipin at sinabing, Chinyu, huwag kang masyadong maangas. Ito ang kabisera ng probinsya, teritoryo ko. Mag-ingat ka. Ngumisi si Chinyu. Iyong teritoryo. Sino ka sa tingin mo? Kung mayroon kang anumang mga trick sa iyong manggas, huwag mag-atubiling gamitin ito. Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na ang mga taong nakakasakit sa akin ay kadalasang walang magandang wakas. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at umalis kasama si Mr. Yang. Galit na galit si Jotong kaya gusto niyang basagin ang mesa. Ano ba ang dapat ipagmalaki? Hindi ba't isa lang siyang umasa sa mga koneksyon niya para makapasok sa finals? Tama iyan. Sa finals, tiyak na mabubunyag ang kanyang tunay na kulay. President Joe, mangyaring huminahon. Hindi na kailangang ibaba ang iyong sarili sa kanyang antas. Walang sinabi si Jotong, ngunit bumangon ang kasamaan sa kanyang puso. Bilang Pangulo ng Chinese Medical Association, natural na mayroon siyang malawak na network ng mga koneksyon. Ang mga mayayamang tao ay medyo malapit sa mga sikat na doktor. Ang mga taong kilala ni Jotong ay umaabot sa halos lahat ng industriya. Maghintay ka. Pinaikit ni Jotong ang kanyang mga mata at bumulong sa mahinang boses. Uwi. Bumalik sina Chinyu at Mr. Yang sa kanilang tirahan. Sa daan, si Mr. Yang ay tila nasa mataas na espiritu. Ginoo. Chin, tinulungan mo talaga akong makakuha ng payback sa pagkakataong ito. Galit na sabi ni Mr. Napangiti si Chinyu at sinabing, hindi ko lang alam kung may pagkakataong talunin ang mga matandang bastos na iyon. Walang talagang problema. Tinapik ni Mr. Yang ang kanyang dibdib at sinabing, sa iyong mga kasanayan, hindi magiging problema na talunin sila. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Natatakot lang ako na baka hindi sila makapasok sa finals. Si Chinyu ay mayroon ding pag-asa sa kanyang puso. Nais niyang malaman kung gaano kahusay ang mga tinaguriang ekspertong ito. Sa gabi, nahiga si Chinyu sa kama habang nakapikit. Hindi mabilang na mga formula ng tableta ang pumasok sa kanyang isipan, at lahat ng mga formula ng tableta na ito ay nagmula sa mga pamamaraan ng paglilinang. Anuman sa mga formula ng tabletang ito ay sapat na upang mabigla ang mundo. Sa kalaunan ay pumili si Chinyu ng isang tableta. Kung matagumpay kong mapino ang pil na ito, dapat madali para sa akin na maging kampyon sa pil na ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kabanata 152, Panawagan ni Wei Ming para sa kapayapaan. Kinabukasan, hindi lumabas si Chinyu. Nakaupo siya sa hotel na nakapikit habang iniintindi ang cultivation method sa kanyang isipan.
Bilang karagdagan sa pagtingin sa kaharian, ang pamamaraan ng paglilinang ay isa ring napakahalagang salik na tumutukoy sa lakas. Ang isang top-grade na pamamaraan ng paglilinang ay maaaring magpapahintulot sa isang ordinaryong tao na umunlad sa susunod na antas. Mayroong hindi mabilang na mga pamamaraan ng paglilinang sa mana ni Chinyu. Anumang random ay sapat na upang mabigla ang mundo. Sa kabilang banda, si Jotong ay nakaupo sa bahay at nagtatampo. Nang maisip niya ang mapagmataas na ekspresyon ni Chinyu, nakaramdam siya ng galit. Tama na. Maliit na bagay lang. Bakit ka ba galit na galit? Isang magandang babae sa tabi niya ang nagpayo sa malambing na boses. Tinulyapan siya ni Jotong at malamig na sumimangot, anong alam mo? Ako, si Jotong, ay isang kagalang-galang na tao. Sa buong kabisera ng probinsya, sino ba ang hindi magpapakita sa akin ng kaunting paggalang? Siya, si Chinyu, ay isang bumpkin ng bansa mula sa kanayunan. How dare he be so unrespected to me and even speak so rudish? Habang iniisip ito ni Jotong, lalo siyang nagagalit. Ikinumpas niya ang kanyang braso at inihagi sa lupa ang lahat ng gamit sa mesa. Walang lakas ng loob na magsalita ang magandang babae sa gilid nang makita ito. Napabuntong hininga na lang siya. Gumisi si Jotong at sinabing, mali para sa mga kabataan na maging mayabang at mapanghamon. Kung ako, Jotong, hindi siya turuan ng leksyon, hindi ako tatawaging Jotong. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Jotong sa magandang babae, pumunta ka at dalhin mo sa akin ang aking mahalagang Ganoderma. Ano ang gusto mong gawin? Kumunat ang noo ng magandang babae na parang nag-aalala. Naiinip na sinabi ni Jotong, gawin mo ang anumang iuutos ko sa iyo. Bakit ang dami mong tanong? Pilit na ngumiti ang magandang babae at tumalikod na lamang para bumalik sa kanyang silid at ilabas ang Ganoderma. Pagkatapos kunin ni Jotong ang Ganoderma, tumalikod na siya at aalis na sana. Jotong, kalimutan mo na. Kailangan mong subukang patawarin ang mga tao. Hinawakan ng magandang babae ang braso ni Jotong at mahinang sinabi. Gumisi si Jotong. Bakit ako nagsumikap na umakyat sa mataas na posisyon? Ito ay para igalang ako ng mga taong ito sa ibaba. Kung hindi, ano ang silbi ng pagtatrabaho ko ng husto sa halos buong buhay ko? Pagkasabi nito, tumalikod si Jotong at umalis. Kahit na si Jotong ay hindi isang mabuting tao, mayroon siyang ilang mga kasanayan sa medisina. Sa makatuwid, nakaipon siya ng hindi mabilang na mga koneksyon sa mga nakaraang taon. Sa mundo ng martial arts, maraming tao ang may utang na loob kay Jotong, kaya puno ng kumpiyansa si Jotong. Sa isang pribadong manor. Ang manor na ito ay sumasakop sa isang napakalaking lugar at halatang tahanan ng isang mayamang pamilya. Sa oras na ito, sa manor, si Jotong ay nakaupo ng tuwid na may ngiti sa kanyang mukha. Ginoo. Hong, kailangan mo akong tulungan sa bagay na ito, magalang na sabi ni Jotong. Kinapa ng lalaking tinatawag na Mr. Hong ang isang kwintas. Pinalaki niya si Jotong at dahan-daang sinabi, Mr. Joe, dapat kitang tulungan sa bagay na ito, ngunit nabalitaan ko na si Chinyu ay hindi isang taong dapat pagtripan. Maging ang pamilya Liu ay umamin ng pagkatalo. Napangiti si Jotong na nahihiya at sinabing, kung madali lang siyang pakitunguhan, hindi sana ako pumunta para hanapin ka. At saka, walang kabuluhan ang pamilya Liu kumpara sa iyo. Sinabi ni Mr. Hong na may isang walang pakialam na ngiti, hindi mo ako kailangang purihin. Natatakot ako na hindi kita matutulungan dito. Nagbago ang ekspresyon ni Jotong. Kinagat niya ang kanyang ngipin at inilabas ang Ganoderma sa kanyang bulsa. Ginoo. Hong, hindi mo ba laging gusto itong Ganoderma? Hanggat handa kang tumulong, ibibigay ko sa iyo itong Ganoderma. Medyo nababalisa na sabi ni Jotong. Nang makita ang Ganoderma na ito, biglang nagningning ang mga mata ni Mr. Hong, at mabilis siyang tumayo. Seryoso ka? Tinitigan ni Mr. Hong ang Ganoderma at sinabing. Kinagat ni Jotong ang kanyang mga ngipin at sinabing, talaga. Natawa si Mr. Hong at sinabing, good, good. Anong gusto mong gawin ko? Sinabi ni Jotong nang may kasamaan, mas mabuti kung maaari mo siyang patayin.
Kahit hindi mo kaya, siguraduhin mong hindi siya makakadalo sa Chinese Medicine Conference. Uwi. Iminulat lamang ni Chinyu ang kanyang mga mata pagkatapos ng isang buong araw. Si Mr. Yang ay nakatayo sa gilid at hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Sa gabi, binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at tumingin kay Mr. Yang. Ginoo. Chin, gising ka na. Inihain ni Mr. Yang si Chinyu ng isang tasa ng mainit na tsaa. Pagkatapos magpasalamat ni Chinyu, humigop siya ng mainit na tsaa. Ginoo. Yang, may alam ka bang sikat na lugar sa kabisera ng probinsya? Gaya ng mga auction o kalye ng halamang gamot ng Jiangcheng. Tanong ni Chinyu. Nag-isip sandali si Mr. Yang at sinabing, oo, interesado ka ba, Mr. Chin? Tumango si Chinyu at sinabing, oo. Dahil ito ang kabisera ng lalawigan ng Chuzhou, ang mga mapagkukunan dito ay higit na lumampas sa mga mapagkukunan ng Jiangcheng. Hindi palalampasan ni Chinyu ang ganitong pagkakataon. Kaya naman, umalis din si Mr. Yang sa hotel at sumakay ng taxi patungo sa isang lugar na tinatawag na Yunsheng Street. Sa daan, ipinaliwanag ni G. Yang at Chinyu, ang Yunsheng Street ay isang lugar ng pagtitipon para sa iba't ibang bagay. Hindi lang mga halamang gamot, mayroon ding mga antigo, kaligrafya, at mga painting. Tumango si Chinyu. Para sa isang malaking lungsod, ito ay tila karaniwan na. Hindi nagtagal, dumating silang dalawa sa Yunsheng Street. Sa abot ng mata, ang Yunsheng Street ay puno ng mga tao, ngunit karamihan sa kanila ay mga kabataan. Ang mga kabataang ito ay may iba't ibang layunin kay Chinyu. Karamihan sa kanila ay mga mag-asawa na dumating upang kumuha ng litrato, o sumali sa kasiyahan. Sinubukan ni Chinyu na pakawalan ang kanyang panloob na chi at pakiramdaman ang kanyang paligid. Sa kasamaang palad, kakaunti ang mga martial artists dito. Dahil dito, medyo nadismaya si Chinyu. Nangangahulugan ito na ang mga halamang gamot sa Yunsheng Street ay malamang na karaniwan. Kung hindi, makakaakit ito ng malaking bilang ng mga martial artist o pharmacist. Pumasok tayo at tingnan natin, iwinagayway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabi. Pagkatapos, naglakad sina Chinyu at Mr. Yang papunta sa Yunsheng Street. May mga maliliit na stall sa paligid ng Yunsheng Street. Tulad ng sinabi ni Mr. Yang, mayroong lahat ng uri ng mga kakaibang bagay dito. Naghanap sina Chinyu at Mr. Yang ng ilang herb stall, ngunit wala silang nakitang herb na sulit na bilhin. Mukhang hindi ganoon kaganda ang lugar na ito. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabi. Sa halip na sabihin na ito ay isang kalye ng mga halamang gamot, ito ay mas katulad ng isang tourist attraction. Tumingin si Chinyu sa paligid at bumulong. Pilit nang umiti si Mr. Yang at sinabing, I'm really sorry. Batay sa aking pagkaunawa sa kabisera ng probinsya, ang Yunsheng Street lang ang alam ko. Habang nagsasalita siya, biglang nakakita si Chinyu ng isang pamilyar na tao. Ang taong ito ay walang iba kundi ang mabuting kaibigan ni Shen Tian, si Wei Ming. Sa sandaling nakita ni Chinyu si Wei Ming, napansin din ni Wei Ming ang tingin ni Chinyu. Kumunat ang noo niya, at tila nag-conflict ang ekspresyon niya. Pagkaraan ng ilang sandali, talagang nagkusa si Wei Ming na maglakad patungo sa Chinyu. Nagulat ito kay Chinyu. Lumingon siya kay Mr. Yang at sinabing, Mr. Yang, lapit ka sa akin. Natigilan si Mr. Yang. Bagamat hindi niya naiintindihan, tumabi pa rin siya kay Chinyu nang masunurin. Hindi nagtagal, naglakad si Wei Ming sa harap ni Chinyu. Nagkatinginan silang dalawa, at medyo awkward ang atmosphere. Ano? Gusto mong ipaghiganti si Shen Tian? Ang panloob na chi ni Chinyu ay tumaas sa sukdulan. Matapos niyang maramdaman ang kapangyarihan ni Chinyu, muling tumibok ang puso ni Wei Ming. Malinaw niyang nararamdaman na ang lakas ni Chinyu ay ilang beses na mas malakas kaysa noong siya ay nasa South City. Huminga ng malalim si Wei Ming, hinawakan ang kanyang mga kamay at sinabing, Mr. Chin, huwag mong intindihin. Kinakamusta lang kita. O talaga? Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at hindi maiwasang mapangiti. Ano, ayaw mong maghayganti para kay Shen Tian? Pilit nang umiti si Wei Ming. Ginoo. Chin, dapat nagbibiro ka. Nasa nakaraan na ang pamilya Shen.
Anong silbi ng paghihiganti ko sa kanila? Bukod dito, maliwanag ang kinabukasan ni Mr. Chin. Hanggat hindi bobo, alam ng isa kung sino ang pipiliin. Si Wei Ming ay tapat. Sa katunayan, tiyak na hindi isang matalinong pagpili ang masaktan si Chin Yu para sa isang taong wala ng halaga. Kung gayon bakit mo ako pinuntahan? Sabi ni Chin Yu na may walang pakialam ng ngiti. Sinabi ni Wei Ming, gusto ko lang makipagkaibigan kay Mr. Chin. Kabanata 153, Veteranong lakas ng Inner Past Master. Walang sinabi si Chin Yu. Hindi niya talaga kilala si Wei Ming. Bukod dito, ang pakikipagkaibigan ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa ilang salita lamang. Tila nakita ni Wei Ming ang iniisip ni Chin Yu, kaya iniban niya ang paksa at sinabing, Mr. Chin, nandito ka ba para magsaya? Masyado akong pamilyar sa lugar na ito. Bakit hindi kita ihatid? Sumulyap si Chin Yu sa kanya at tumango. Okay, kung gayon, guguluhin kita. Pagkatapos, dinala ni Wei Ming si Chin Yu sa paligid ng lugar at halos ipinakilala ang lahat ng mga stall sa paligid nila. Sa kasamaang palad, wala sa mga ito ang gusto ni Chin Yu. May mga halamang gamot ba dito? Tanong ni Chin Yu. Natigilan si Wei Ming, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, meron, ngunit karamihan sa mga halamang gamot dito ay ginagamit sa panluloko sa mga mayayaman na iyon. Sa madaling salita, karamihan sa mga halamang gamot dito ay ginagamit sa panluloko sa mga mayayaman mula sa ibang lugar. Hindi nila matukoy ang magandang kalidad ng mga halamang gamot mula sa hindi magandang kalidad ng mga halamang gamot pa rin. Matapos makinig sa paliwanag ni Wei Ming, hindi napigilan ni Mr. Yang na makaramdam ng kaunting hiya. Ginoo. Chin, kung gusto mong maghanap ng mga halamang gamot, dadalhin kita sa isang lugar kapag may pagkakataon ako, nakangiting sabi ni Wei Ming. Bahagyang tumango si Chin Yu at sinabing, okay, salamat. Dahil walang mga halamang gamot, hindi na kailangang manatili si Chin Yu. Bukod dito, kailangan niyang dumalo sa Chinese Medical Conference bukas, kaya kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Nang malapit nang umalis si Chin Yu, biglang naramdaman ni Chin Yu ang napakalakas na internal chi sa paligid niya. Ang pagbabago-bago ng panloob na chi na ito ay halos ang pinakamalakas na nakita ni Chin Yu maliban kay Yan Jiang. Hindi lang iyon, ngunit ang kanyang katawan ay napuno ng layuning pagpatay habang papalapit siya kay Chin Yu. Tila napansin din ni Wei Ming ang napakalaking aura na ito at hindi niya maiwasang magsalita, lakas ng panloob na nakaraan. Bahagyang kumunat ang noo ni Chin Yu at maingat na tumingin sa paligid. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang lalaki na dahan-daang naglalakad mula sa di kalayuan. Ikaw si Chin Yu. Ang taong ito ay mukhang nasa 50 taong gulang, ngunit ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagtanda. Malamig na tiningnan siya ni Chin Yu at sinabing, sino ka? Parang hindi kita kilala. May nagsabi sa akin na kitilin ang iyong buhay, walang pakialam na sabi ng lalaki habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Naging malamig ang ekspresyon ni Chin Yu. Magsasalita pa sana siya, biglang napabulala si Wei Ming, Hong. Hong Wo. Hong Wo. Sumimangot si Chin Yu at tumingin kay Wei Ming. Naging seryoso ang ekspresyon ni Wei Ming. Huminga siya ng malalim at ipinaliwanag, ang pangalan niya ay Hong Wo. Siya ay isang matandang inner strength past master at kilala sa South City. Halos lahat kilala siya. Tumigil si Wei Ming at nagpatuloy, Mr. Chin, paano mo nasaktan ang gayong tao? Sumimangot si Chin Yu at sinabing, hindi ko siya kilala. Gusto mo bang sumama sa akin, o gusto mong patayin kita at pagkatapos ay ihatid kita? Sabi ni Hong Wo habang nasa likod ang mga kamay. Ginoo. Hong. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Wei Ming at ikinulong ang kanyang mga kamay patungo kay Hong Wo. Tumingin si Hong Wo kay Wei Ming at kumunat ang noo. Ikaw ba, ang batang iyon mula sa pamilya Wei? Mabilis na sinabi ni Wei Ming, pagbati, Mr. Hong. Bahagyang tumango si Hong Wo at sinabing, sige, wala itong kinalaman sa iyo. Dapat umalis ka ng mabilis para hindi ka masaktan. Nang marinig ang mga salita ni Hong Wo, nagngangalit si Wei Ming at humakbang pasulong.
Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Mr. Hong, kaibigan ko si Chin Yu. Hindi ko alam kung nasaktan ka niya sa anumang paraan, ngunit mangyaring hayaan siyang umalis dahil sa akin. Nanlamig si Hongwoo. Tapos, sumimangot siya at umiling. Hindi. Ginoo. Hong. Ako. May gustong sabihin si Wei Ming, ngunit ikinaway ni Hongwoo ang kanyang kamay at sinaway siya, sinabi kong hindi. Malalim at nakakarindi ang boses niya. Naglalaman ito ng walang hangganang inner strength, at napakalakas nito na nakakasakit sa eardrum ng mga tao. Bahagyang kumunat ang noo ni Wei Ming at tumayo roon nang hindi alam ang gagawin. Okay, huwag kang mag-alala tungkol dito. Sa sandaling ito, biglang iwinagayway ni Chin Yu ang kanyang kamay. Kakakilala pa lang natin. Bukod dito, ako ay isang taong nakatira sa isang mataas na wire. Baka mamatay ako bukas. Naniniwala akong hindi ka magiging hanggal para saktan si Hongwoo para sa ganoong tao, walang pakialam na sabi ni Chin Yu. Natigilan si Wei Ming, pagkatapos ay humihingi siya ng tawad, Mr. Chin, sorry talaga. Bahagyang tumango si Chin Yu, ngunit wala siyang pakialam. Kung tutuusin, nagkataon lang silang nagkita ni Wei Ming kaya walang dahilan para tumulong siya. Nang malapit nang umalis si Wei Ming, sumigaw si Chin Yu, Young Master Wei, pabor ka sa akin. Tumigil si Wei Ming sa kanyang kinatatayuan, at ang kanyang ekspresyon ay tila medyo kinakabahan. Napangiti si Chin Yu at sinabing, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang isama mo si Mr. Yang. Ginoo. Chin? Ay? May gustong sabihin si Mr. Yang, ngunit winagayway ni Chin Yu ang kanyang kamay at pinutol siya. Kinagat ni Wei Ming ang kanyang mga ngipin, tumalikod, at kinaladkad si Mr. Yang palayo. Hanggang sa nasa malayo na si Mr. Yang ay tumingin si Chin Yu kay Hongwoo. Inilagay ni Hongwoo ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran nang walang pakialam. Malinaw, hindi niya sineseryoso si Chin Yu. Pinadala ka ni Jotong dito. Biglang tanong ni Chin Yu. Umiling si Hongwoo at sinabing, sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo? Sinabi ni Chin Yu na may walang pakialam ng ngiti, mamamatay na rin ako, kaya anong masama kung sabihin mo sa akin? Natatakot ka ba na hindi ka makakasama sa akin? Hindi napigilan ni Hongwoo na matawa at sinabing, alam kong may kakayahan ka. Tinalo mo ang pamilya Liu at natalo mo si Tao Shan, ngunit sa kasamaang palad, wala kang pagkakataong manalo laban sa akin. Tumingin si Chin Yu kay Hongwoo at nalaman na siya ay isang Stage 3 Inner Strength Past Master. Bagamat 2 antas lamang siya kaysa sa lalaking may peklat na mukha, may malaking pagkakaiba sa lakas. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sasama ka ba o isasama kita? Malamig na tanong ni Hongwoo. Gumisi si Chin Yu at sinabing, kailangan mong tingnan kung may kakayahan kang isama ako. Nililigawan mo si kamatayan. Naging malamig ang ekspresyon ni Hongwoo. Lumakad siya pasulong, at ang nakakatakot na enerhiya ng Chi ay agad na dumaikit patungo kay Chin Yu. Ang enerhiya ng Chi na ito ay napakalakas, at lumikha pa ito ng isang bagyo. Pati ang mga nakapaligid na stall ay nabaligtad agad. Nahaharap sa nakakatakot na panggigipit na ito, nasa likod pa rin ni Chin Yu ang kanyang mga kamay, at hindi man lang nababalisa. Ikaw ay lubos na kahanga-hanga. Gumisi si Hongwoo. Biglang nanginig ang kanyang mga paa, at ang nakakatakot na enerhiyang Chi na ito ay naging mas malakas. Sa isang iglap, naramdaman ni Chin Yu na parang may 2 bundok na dumidikit sa kanyang mga balikat. Pati ang mga taong nakapaligid sa kanya, pati mga malalapit sa kanya ay samuka pa ng dugo. Bahagyang kumunat ang noo ni Chin Yu at hindi napigil ang umiyak sa sarili, tulad ng inaasahan ng isang veteranong Inner Strength Past Master. Nakakatakot talaga siya. Dahan daw ang naglakad si Hongwoo patungo sa Chin Yu. Ang kanyang mga hakbang ay tila napakagaan, ngunit mayroon ding nakakatakot na enerhiya ng Chi sa kanila. Ipinakita nito na pinagkadalubhasaan ni Hongwoo ang pagpapalabas ng inner strength. Mamatay. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Hongwoo ng galit. Kinuyam niya ang kanyang kamao, at ang siksik na enerhiya ng Chi ay bumagsak patungo kay Chin Yu na may malakas na hangin na nabuo mula sa kanyang suntok. Kabanata 154, harapin ang labanan.
Bago pa man dumating ang kamao, naramdaman na niya ang hanging nabuo mula sa suntok. Ang nakakatakot na inner strength na ito ay parang bundok na maaaring bumagsak sa dagat habang sumusugod ito patungo sa Chinyu. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Chinyu. Sa mahigpit na pagsasalita, si Chinyu ay isa lamang inner strength master hands, at may malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng inner strength past master. Sa makatuwid, may isip ng isa ang pressure kapag ang isang inner strength master hands ay laban sa isang may karanasang inner strength past master. Hinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao at umaban. Ang nakakatakot na banggaan ay yumanig sa nakapaligid na alikabok sa hangin. Ang mga mangangalakal, na natatakot na sila ay mahuli sa crossfire, ay nagmamadaling umatras sa malayo. Habang bumabagsak ang alikabok, ang kamao ni Chinyu ay nabalot ng mapusyaw na asul na liwanag. Sa ilalim ng kadiliman, ang liwanag na ito ay tila demonyo. O talaga, nagtaas ng kilay si Hongwoo. Kakayanin ng isang inner strength master hands lang ang suntok ko. Nagulat si Hongwoo. Lalong naging mabigat ang loob ni Chinyu. Kung ang suntok na ito ay hindi nabalot ng espiritual na kapangyarihan, ang kanyang mga buto ay nabasag na. Ikaw ay isang henyo na magagawang makipaglaban sa akin sa kabila ng napakalaking agwat, sabi ni Hongwoo na may walang pakialam ng ngiti. Kung ganoon, kailangan kitang patayin. Kung hindi, paano mo ako pakakawalan pagkatapos mong sumulong? Isang mabangis na tingin ang bumungad sa ekspresyon ni Hongwoo. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Hongwoo at sinabing, natatakot ako na wala kang kakayahang patayin ako. Ang yabang. Kaya kitang patayin sa isang pagtaas lang ng kamay. Umungol si Hongwoo at muling ibinaba ang kanyang kamao. Ang lakas ng suntok na ito ay tumaas ng ilang degree. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Gusto niyang umiwas, ngunit walang mapagtataguan dahil masyadong mabilis si Hongwoo. Boom! Sa suntok na ito, nabasag ang espiritual na kapangyarihan na nakabalot sa kamay ni Chinyu. Gaano kalakas? Sumimangot si Chinyu, at mas nabigla siya. Ang gayong malaking kaguluhan ay agad na umakit ng hindi mabilang na mga tingin. May mga nag-aaway doon. Tawagan natin ang pulis. Oo, tama. Halatang kumukuha sila ng pelikula. Hindi mo ba nakikita ang liwanag sa kanilang mga katawan? Totoo iyon, ngunit bakit hindi ko makita ang mga kamera? Ang mga kamera ay hindi nakikita sa mga araw na ito. Kaya naman napaka-realistic nila. Masiglang nag-usap ang grupo ng mga tao, ngunit nakilala ng ilan sa kanila si Hongwoo. Ang lalaking iyon ay si Hongwoo. Ang matandang inner strength past master na sikat sa loob ng maraming taon. Maraming taon na siyang hindi lumalaban. Bakit siya makikipag-away sa publiko ngayon? Sino ang binatang iyon? Paano niya makakayanan ang dalawang suntok ni Hongwoo? Inilabas ng mga taong ito ang kanilang mga cellphone, na para bang ayaw nilang makaligtaan ang eksenang ito. Napabuntong hininga si Chinyu at maingat na tumingin kay Hongwoo. Maaari mong tiisin ang dalawang suntok mula sa akin, ngunit paano ang ikatlong suntok? Tanong ni Hongwoo na may kalmadong tono. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, Hongwoo, kung tumalikod ka at umalis ngayon, may utang na loob ako sa iyo. Tumawa si Hongwoo at sinabing, kailangan ko ba ng pabor mula sa iyo? Hindi ka ba talaga aalis? Sumimangot si Chinyu at tila nasa dilema. Gumisi si Hongwoo at sinabing, ano sa palagay mo? Dapat kang mamatay dito ngayon. Nang marinig niya ito, unti-unting naging malamig ang ekspresyon ni Chinyu. Kung gayon, wala akong magagawa. Huminga ng malalim si Chinyu. Ang kanyang katawan ay biglang nanginig, at ang kanyang panloob na chi ay tumaas sa pinakamataas. Walang pakialam na sinabi ni Hongwoo, kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, maaari kang sumama sa akin ngayon. Baka mas mababa ang paghihirap mo. Malamig na sinabi ni Chinyu, ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, maaari ko lang subukan ang aking makakaya upang patayin ka. Patayin mo ako. Hahaha na naginip ka. Galit na sigaw ni Hongwoo. Isa ka lang bata na sobrang laki ng biturchus mo. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tungkol sa inner strength past master. Dahil doon, muling naikuyom ni Hongwoo ang kanyang kamao at sinugod si Chinyu. Sa pagkakataong ito, hindi na naghintay si Chinyu.
Isang bugzo ng hangin ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at mabilis siyang umatras. Gusto mong tumakbo? Pinaikit ni Hongwo ang kanyang mga mata at agad na hinabol si Chinyu. Alam ni Chinyu na hindi siya makakatakas ng ganito, kaya't ibinaon niya ang espiritual na diwa sa kanyang katawan sa kanyang kamao at sinamantala ang pagkakataong umahan patungo sa Hongwo. Gumuso si Hongwo at sinabing, talagang naglakas loob ka bang salakayin ako? Nililigawan mo si kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, casual na itinaas ni Hongwo ang kanyang palad at sinalubong siya ng harapan. Sa kanyang mga mata, si Chinyu ay isa lamang inner strength master hands. Ang pag-atake ng ganitong antas ay hindi man lang makalusot sa kanyang depensa. Gayunpaman, nang lumapit ang kamao ni Chinyu, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hongwo. Ang nakakatakot na momentum na ito ay nagparamdam sa kanya ng panganib. Naisip pa niya kung ito ba ay talagang pag-atake ng isang inner strength master hands. Paano ito posible? Walang ibang pagpipilian si Hongwo kundi ang ihanda ang sarili at harapin ang pag-atake. Boom! Sa ilalim ng suntok na ito, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Hongwo. Pakiramdam niya ay natama ng tren ang kanyang kamao. Pagkatapos, ang mga buto sa kanyang kamay ay yumuko paatras na may malutong na bitek. Nakaramdam siya ng matinding sakit. Ito ang unang naramdaman ni Hongwo. Napaatras siya ng ilang hakbang, at nakita ng kanyang kanang kamao ang isang malagim na puting buto. Ito ay lubhang nakakatakot. Lalong natulala ang mga nakamasid sa malayo. Nabali ang pulso ni Hongwo. Paano ito nangyari? Sino ang binatang iyon? Paano niya nagawang saktan si Hongwo? Naalala ko na ngayon. Siya ang sikat na Chinyu. Sa hindi kalayuan, humihingal si Chinyu, at tumulo ang isang patak ng pawis sa kanyang noo. Nabali ko lang ang pulso niya sa buong lakas ko. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Chinyu. Si Hongwo, na nasa hindi kalayuan, ay lalong nagalit. Hinawakan niya ang kanyang pulso at umungol, nabali mo ang aking pulso. Puputulin kita ng 1,000 piraso. Sa pagtingin sa galit na si Hongwo, ang mga nanunood ay umatras muli. Nababaliw na si Hongwo. Natatakot akong mapahamak ang batang ito, bulong ng isa. Sa sandaling ito, nabali ang kanang kamay ni Hongwo. Naikuyom lang niya ang kanyang kaliwang kamao at ibuhos ang lahat ng kanyang inner strength sa kanyang kaliwang kamao. Papatayin kita. Sigaw ni Hongwo at buong lakas na sinuntok si Chinyu. Isang mahabang stream ng inner strength ang namuo sa kanyang kamao. Sa isang hagong na tunog, ang inner strength ay parang isang mahabang dragon. Ang suntok na ito ay napakalakas na maging ang ekspresyon ni Chinyu ay nagbago ng husto. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian si Chinyu kundi harapin ito ng buong lakas. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at umungol. Pagkatapos, itinaas niya ang dalawa niyang kamao para harapin ang suntok. Sa sandaling sila ay nagbanggaan, buhangin at mga bato ay lumipad sa hangin. Hindi mabilang na mga piraso ng alikabok ang hinalo at hamarang sa paningin ng lahat. Ito ang trump card ni Hongwo, kaya lubos siyang kumpiyansa. Kahit na kaliwang kamay lang ang ginamit niya, na lubhang nagpabawa sa kanyang kapangyarihan, madali para sa kanya na harapin ang isang inner strength master hands. Tulad ng inaasahan, ang mga henyo ay laging namamatay ng bata pa. Kawawa naman. Ang mga tao sa paligid ay umiling at naghanda ng umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tao ang biglang lumitaw mula sa alikabok. Ang taong ito ay walang iba kundi si Chinyu. Ang kanyang panloob na chi ay tila tumaas muli, at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng isang malabong gininto ang kulay. Sa isang sulyap, mukha siyang gininto ang kulay. Paano ito posible? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Hongwo, at nagmamadali siyang nag-cross arms sa harap niya para ipagtanggol ang sarili. Dang! 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 Tinuntok ni Chinyu si Hongwo ng paulit-ulit. Naramdaman ni Hongwo na namamanhid ang kanyang mga braso, at patuloy na umatras ang kanyang katawan. Kabanata 155, Madaling Nasira. Patuloy na dumapo ang malalakas na suntok sa katawan ni Hongwo. Sa pagharap sa mga pag-atake ni Chinyu, nahirapan si Hongwo na tiisin sandali. Sa di kalayuan, may mga buntong hininga. Nagulat silang lahat sa bilis ni Chinyu.
Nakita mo ba iyon? Si Hongwoo ay paulit-ulit na binugbog. Di man, si Chinyu ay isa lamang inner strength master hands. Paano siya nagkaroon ng ganoong lakas? Matatalo ba si Hongwoo? Sa kalmadong ekspresyon, agresibong sinuntok ni Chinyu si Hongwoo. Tama na. Sa wakas, hindi na kinaya ni Hongwoo. Sa galit na Dagindong, sumambulat ang kanyang inner strength at napaatras si Chinyu ng ilang hakbang. Sa wakas, nakahinga na siya. Nakatayo sa hindi kalayuan, malamig na tiningnan ni Chinyu si Hongwoo. Kinagat ni Hongwoo ang kanyang mga ngipin at sinabing, bakit biglang bumuti ang iyong lakas? Nagpapanggap ka lang ba? Umiling si Chinyu at sinabing, Hongwoo, alam mo ba na ang mga diskarte sa paglilinang ay kasing halaga ng mga kaharian? Natigilan si Hongwoo. Hindi niya alam ang anumang mga diskarte sa paglilinang. Kahit na si Hongwoo ay talagang isang malaking shot sa kabisera ng probinsya, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa anumang mga top-tier na diskarte sa paglilinang. Naisip na niya ang lahat ng mga diskarteng alam niya ng mag-isa, at ginagamit lang niya ang kanyang inner strength para lumaban. Tumingin si Chinyu sa malabong gininto ang kulay sa paligid niya at sinabing dahan-dahan, tinatawag itong saintly body technique. Ito ang saintly body technique na natutunan lang ni Chinyu, at ito lang ang pinakamababang antas ng cultivation technique sa inheritance. Kahit si Chinyu mismo ay hindi inaasahan na ang saintly body technique ay magiging napakalakas. Saintly body technique. Pinaikit ni Hongwoo ang kanyang mga mata nang bigla siyang may naisip. Pagkatapos, tumawa siya at sinabing, Chinyu, ang iyong saintly body technique ay hindi magtatagal, tama ba? Nagulat ang lahat. Tulad ng sinabi ni Hongwoo, ang saintly body technique ay hindi magtatagal, at ito ay kumonsumo ng maraming espiritual na enerhiya. Sa kasalukuyang cultivation base ni Chinyu, maaari siyang tumagal ng kalahating oras ng higit pa. Tama iyan. Tumango si Chinyu. E ano ngayon? Kaya kung talunin ka sa maikling panahon na ito. Hahaha, nambobola ka. Chinyu? Hanggat kaya kung kumapit sandali, babalik ka sa dati mong estado. Gumisi si Hongwoo. Nakaubos ka ng lakas ngayon lang. Hanggang kailan ka makakatagal? Pinaikit ni Hongwoo ang kanyang mga mata at sinabing. Tumango rin ang mga tao sa paligid niya. Tama iyan. Naubos ni Chinyu ang higit sa kalahati ng kanyang lakas para makayanan ang tatlong suntok ni Hongwoo. Hanggang kailan kaya siya magtatagal? Gayunpaman, hindi natarante si Chinyu. Sa halip, ang mga sulok ng kanyang bibig ay gumulong sa isang ngiti. Naglabas si Chinyu ng ilang pilpils mula sa kanyang bulsa at pinasok ito sa kanyang bibig. Sa sandaling ang mga table tas ay pumasok sa kanyang bibig, naramdaman ni Chinyu ang chi at enerhiya sa kanyang katawan na bumabawi sa kanyang pinakamataas. Ang espiritual na enerhiya sa kanyang dantian ay naging sagana din. Hongwoo? Natatakot ako na hindi mo alam na isa rin akong alchemist, isang apothecary, at isang doktor, ninisyon ni Chinyu. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Hongwoo. Siyempre, alam niya na si Chinyu ay isang apothecary dahil narinig niya mula kay Jotong na si Chinyu ay sasali sa Chinese Medical Conference. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Hongwoo na magagawa ni Chinyu na pinuhin ang ganoong kakaibang bagay. Ituloy mo, Hongwoo. Oras na para tapusin ito, malamig na sabi ni Chinyu. Kinagat ni Hongwoo ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, paano kung mayroon kang saintly body technique? Hindi ako naniniwala na matatalo mo ako, isang inner strength past master. Tinulyapan ni Chinyu ang oras at sinabi sa mahinang boses, gabi na. Kung hindi ako nagpapahinga ngayon, baka hindi na ako makarecover sa peak condition ko. Hongwoo? Magpasya tayo kung sino ang mananalo sa lalong madaling panahon, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkatapos, dahan-daang nawala ang malabong gininto ang kulay sa katawan ni Chinyu. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Hongwoo. Matatapos na ba ito ng ganoon kagaya? Hahaha, Chinyu? Alam kong nagyayabang ka. Hindi ka man lang magtatagal ng 5 minuto. Tawa ng tawa si Hongwoo. Talaga. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, natigil ang ngiti ni Hongwoo. Ang mahinang gintong liwanag sa katawan ni Chinyu ay namuo sa isang lugar, na siyang kamao ni Chinyu.
Sa sandaling ito, ang kamao ni Chinyu ay kasing init ng araw. Ano ito? Hindi mapigilan ni Hongwoo na magpakita ng bakas ng takot sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang isang veteranong inner strength past master na tulad niya ay matatakot sa sandaling ito. Ito ay tinatawag na banal na kamao. Kapag nilinang hanggang sa tuktok nito, maaari nitong sirain maging ang araw at ang buwan, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Kalokohan *T. Masyado kang maraming nobela. Sisirain ang araw at buwan. Hindi maiwasan ni Hongwoo ang magmura. Umiling si Chinyu. Alam niyang mahirap itong unawain, ngunit ito ay naitala sa mana. Hongwoo? Tiyak na mamamatay ka sa suntok na ito, malamig na sabi ni Chinyu. Hahaha, nambobola ka. Gusto kong makita kung gaano ka kalakas. Huminga ng malalim si Hongwoo at mabilis na inayos ang kanyang panloob na chi. Pagkatapos, tumingin siya kay Chinyu na may seryosong ekspresyon. Whoosh! Sa susunod na segundo, biglang nawala si Chinyu at halos agad na lumitaw sa harap ni Hongwoo. Pagkatapos, ang kanyang kamao, na kasing liwanag ng araw at buwan, ay gumuhit ng arco sa hangin at dumurog patungo kay Hongwoo. Boom! Sa sandaling ito, para bang may sumabog na bomba. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Hongwoo ay bumagsak. Ang alikabok ay nakaharang sa kanilang paningin, at lahat ay sabik na nanunood upang malaman ang resulta. Dapat kayanin ni Hongwoo, di ba? Siyempre. Si Hongwoo ay isang veteranong inner strength past master. Siya ay napakahusay sa Chujo. Tama iyan. Bagamat medyo malakas ang Chinyu na iyon, napakabata pa niya at walang gaanong karanasan. Ang bawat isa ay may iba't ibang opinyon, ngunit ang lahat ay mas optimistiko tungkol sa Hongwoo. Sa wakas, dahan-daang nahulog ang alikabok. Isang malabong figure ang nakita. Sino te? Si Hongwoo ba? Hindi iyon kamukha ni Hongwoo. Si Chinyu. Nakikita ko siya. Iyon ang binata na tinatawag na Chinyu. Sa ilalim ng alikabok, ang mga damit ni Hongwoo ay napunit at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat. Bumagsak siya sa lupa na may nakasulat na takot sa buong mukha niya. Malamig na tumayo si Chinyu sa harap ni Hongwoo. Hindi ka talaga namatay. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu, na para bang hindi siya nasisiyahan sa resulta. Ibinuka ni Hongwoo ang kanyang bibig at nahihirapang sinabi, patawarin mo ako. Ayokong mamatay. Patawarin kita. Dapat ay alam mo na ang kahihinatnan bago mo ako sinubukang patayin, malamig na sabi ni Chinyu. Sinabi ni Hongwoo sa dalamhati, ako, mabibigyan kita ng Ganoderma, isang top-grade Ganoderma. O talaga, nagtaas ng kilay si Chinyu. Ngunit makukuha ko ito kahit napatayin kita. Huwag mo akong patayin. Please. Puno ng takot ang mukha ni Hongwoo. Tumingin si Chinyu kay Hongwoo, na parang pinag-iisipan niya ito. Okay, ililigtas ko ang iyong buhay. Huminga ng malalim si Chinyu. Tandaang ipadala sa akin ang Ganoderma, malamig na sabi ni Chinyu. Agad namang tumango si Hongwoo na parang napatawad na siya. Hindi na nanatili si Chinyu. Tumalikod na siya at umalis ng taxi. Nang makasakay na siya sa taxi, hindi na nakayanan ni Chinyu. Napasubsob siya sa kinauupuan at pakiramdam niya ay wala na siyang lakas para gumalaw. Kung hindi dahil sa mga side effect ng saintly body technique, paano kita nailigtas? Malamig na bumulong si Chinyu. Wala siyang kakayahang patayin si Hongwoo ngayon, kaya sinamantala na lang niya ang sitwasyon. Kabanata 156, pati matandang lalaki. Humiga si Chinyu sa taxi. Wala man lang siyang lakas. Ngayon lang, naubos niya lahat ng lakas niya para sumakay ng taxi. Sayang at hindi ko siya pinatay. Malamig ang mga mata ni Chinyu. Hindi kailanman magpapakita ng awa si Chinyu sa mga gustong pumatay sa kanya. Kung hindi, maaari silang bumalik anumang oras. Talagang hindi niya inaasahan na ang pagkonsumo ng saintly body technique ay napakalaki. Mukhang dapat niyang gamitin ito ng kaunti hanggat maaari sa hinaharap, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa wakas ay nakarating na ang sasakyan sa hotel. Kahit na matapos ang mahabang paglalakbay, hindi pa rin mabawi ni Chinyu ang kanyang lakas. Walang magawa, hilingin lamang ni Chinyu sa taxi driver na buhatin siya sa kama.
Nakahiga sa kama, hindi maiwasan ni Chinyu na mag-alala. Iniisip ko kung makaka-recover pa ba ako bukas, sabi ni Chinyu sa masungit na boses. Kinabukasan ay ang tradisyonal na Chinese Medicine Conference. Kung hindi siya maka-recover, talagang magulo ang mga pangyayari. Sa kabilang panig, pagkatapos umuwi si Hongwo, nahulog siya sa pagmumuni-muni. Hindi niya maisip kung paano siya matatalo ng isang inner strength master hand sa kabila ng napakalaking agwat. Sa sandaling ito, nakaramdam si Hongwo ng kaunting salungatan. Alam na alam niya na natalo siya ni Chinyu gamit ang Saintly Body Technique. Kung sinubukan niyang patayin si Chinyu bago ginamit ang Saintly Body Technique, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Chinyu. Pero paano kung nabigo siya? Kung hindi niya mapatay si Chinyu, tiyak na mamamatay siya. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpa siya si Hongwo na huwag makipagsapalaran. Kawawa naman. Naglaro si Hongwo sa Ganoderma at hindi niya maiwasang malungkot. Hindi naging madali para sa kanya na makuha ang Ganoderma na ito, ngunit hindi niya inasahan na maibabalik ito kaagad. Sa sandaling ito, dinala si Mr. Yang sa tahanan ng pamilya Wei. Madilim ang ekspresyon ni Mr. Yang, at puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Young Master Wei, magiging okay ba si Chinyu? Tumingin si Mr. Yang kay Wei Ming. Ibinuka ni Wei Ming ang kanyang bibig, ngunit walang sinabi. Gayunpaman, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpapakita ng kanyang iniisip. Imposible para sa isang inner strength master hands na makatakas mula sa mga kamay ni Hongwo. Bumantong hininga si Wei Ming sa huli. May naiisip ka bang paraan para iligtas siya? Tanong ni Mr. Yang. Umiling si Wei Ming at sinabing, si Hongwo ay isang matandang inner strength past master. Kahit ang pamilya Wei ay hindi handang masaktan siya. Biglang nalungkot si Mr. Humiga siya sa kama na may lungkot sa mukha. Ginoo. Yang, magpahinga ka ng maaga. Tumango si Wei Ming kay Mr. Yang at saka lumabas ng kwarto. Paano matutulog si Mr. Yang? Humiga siya sa kama na may pag-aalala. Kinaumagahan ay ang simula ng Chinese Medical Conference. Naghanda si Wei Ming ng almusal para kay Mr. Yang, ngunit nag-alala si Mr. Yang at hindi na siya makakain. Ginoo. Yang, anong meron? Casual na tanong ni Wei Ming. Biglang ibinaba ni Mr. Yang ang chopstick sa kanyang kamay, tumayo at sinabing, Young Master Wei, pwede mo ba akong ipadala sa venue ng Chinese Medicine Conference? Natigilan si Wei Ming at sumimangot. Ang Chinese Medicine Conference. Tumango si Mr. Yang at sinabing, si Mr. Chin ang dapat na makilahok. Ngayong naaksidente si Mr. Chin, sasali ako sa kanyang lugar. Hindi napigilan ni Wei Ming na tumahimik sandali, pagkatapos ay sinabi niya, sige, ihahatid na kita dyan. Tapusin mo muna ang pagkain mo. Pagkatapos ng pagkain, personal na hinatid ni Wei Ming si Mr. Yang sa venue ng Chinese Medicine Conference. Sa oras na ito, ang lahat ng mga kalahok ay dumating na, at si Zhou Tong ay nakaupo sa upuan ng hukom na ang kanyang mukha ay nagniningning sa pagmamalaki. Dahan daw ang pumasok si Mr. Yang sa venue na may mabibigat na hakbang. Nang may makakita kay Mr. Yang, tinukso niya, Mr. Yang, nasaan si Chinyu? Bakit wala siya dito? Nagbingi-bingihan si Mr. Yang at hindi umimik. Naglakad lang siya patungo sa venue na may mabigat na loob. Hindi nagtagal, natuklasan ni Zhou Tong ang figure ni Mr. Yang. Nang makita niyang nag-iisa si Mr. Yang, mas lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Zhou Tong. Tumayo siya at naglakad patungo kay Mr. Yang. Ang kanyang malaking figure ay hamarang sa landas ni Mr. Yang. Inangat ni Mr. Yang ang kanyang ulo at sinulyapan si Zhou Tong. Hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Ginoo. Yang, nasaan si Chinyu? Bakit wala siya dito? Tanong ni Zhou Tong kahit alam niya ang sagot. Tumingin si Mr. Yang kay Zhou Tong at sinabing may madilim na ekspresyon, Mr. may gagawin si Chin. Dadalo ako sa ngalan niya. May gagawin. Hindi napigilan ni Zhou Tong ang tumawa. May gagawin ba, o patay na siya? Paulit-ulit nangini siya ni Zhou Tong. Nang marinig niya ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Mr. Yang. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan si Zhou Tong habang nangungulit, ikaw ba ang may gawa nito? Si Zhou Tong ay agad na tuwang-tuwa.
Talagang patay na si Chinyu. Hahaha. Ano ngayon? Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Medyo natutuwang sabi ni Jotong. Si Mr. Yang ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumugod kay Jotong. Ikaw ay masamang kontrabida. Agresibong sabi ni Mr. Yang at sobrang galit na galit. Ngunit matanda na siya, kaya paano niya masasaktan si Jotong? Hinawakan ni Jotong ang braso ni Mr. Yang at malamig na sinabi, naglakas loob ka bang atakihin ako? Inanunsyo ko na ngayon na disqualified ka. Paano kung ma-disqualify ako? Ipaglalaban kita. Si Mr. Yang ay galit na ikinaway ang kanyang mga kamao. Masyado kang matapang. Agad na nagalit si Jotong. Itinaas niya ang kamay niya at sinampal si Mr. Yang. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kamay ang biglang humawak sa palso ni Jotong. Tinaktan mo pa ang matatanda. Jotong, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang maging presidente? Si Chinyu ay nakatayo sa tabi niya habang malamig na nakatingin kay Jotong. Kabanata 157, oo naman. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Jotong nang makita niya si Chinyu. Para siyang nakakita ng multo. Chinyu, paano naging ikaw? Napasigaw si Jotong sa gulat, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng walang tigil. Gumisi si Chinyu. Bakit? Disappointed ka ba na hindi ako namatay? Ang ekspresyon ni Jotong ay sobrang pangit, at siya ay labis na naguguluhan. Hindi niya maisip kung paano makakatakas si Chinyu mula sa Hongwu. Jotong, alam mo ba ang kahihinatnan ng paghahanap ng taong papatay sa akin? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbabanta. Kinilabutan nitong si Jotong, at sinabi niya sa gulat, ikaw, bitawan mo, ako ngayon din. Kung hindi, may tatawagan ako. Gumisi si Chinyu. Sige. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Jotong. Ang sampal na ito ay nagpaikot kay Jotong ng 360 degrees sa lugar, at pagkatapos ay nahulog siya sa lupa. Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako. Babawiin ko ang iyong kwalifikasyon para lumahok sa kompetisyon. Galit na sigaw ni Jotong. Sumulyap si Chinyu sa kanya at nginisyan. Paumanhin, hindi mo ito maaaring bawiin. Pagkatapos sabihin iyon, hinailan ni Chinyu si Mr. Yang at umalis. Tuwang-tuwa si Mr. Yang. Hinawakan niya ang braso ni Chinyu at tuwang-tuwang sinabi, Chinyu, hindi ka patay. Ang galing. Akala namin lahat ikaw ay. Napangiti si Chinyu at sinabing, hindi ganoon kadaling patayin ako. Sa kabilang panig, ang ekspresyon ni Jotong ay naging sobrang pangit pagkatapos niyang bumalik at umupo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, kinuha ang kanyang cellphone, at tinawagan si Hongwu. Hongwu? Anong nangyayari? Bakit buhay pa si Chinyu? Galit na tanong ni Jotong. Bumantong hininga si Hongwu at sinabing, hindi niya ako kapareha. Ano? Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Jotong. Kahit na ang isang veteranong inner strength past master ay hindi katugma kay Chinyu. Paano ito nangyari? Sa sandaling ito, kumalat na ang balita, at halos lahat ay pinag-uusapan ito. Maging ang internet ay napuno ng mga video ni Chinyu at Hongwu. Ang mga tao sa mundo ng martial arts ng kabisera ng probinsya ay tinatalakay ang bagay na ito at nagtataka kung sino si Chinyu. Gayunpaman, walang alam si Jotong tungkol dito. Di man it, pagkatapos niyang ibaba ang telepono, hindi napigilan ni Jotong na magalit. Chinyu? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, tiyak na hindi ka mananalo sa kampyonato. Pinaikit ni Jotong ang kanyang mga mata at nginisyan. Uwid. Umupo sina Chinyu at Mr. Yang sa audience seat at tahimik na pinanood ang laban sa entablado. Sa kasamaang palad, ang mga taong ito ay hindi kahanga-hanga. Kung ikukumpara kay Chinyu, magkaibang mundo lang sila. Pagkatapos manood ng ilang laban, nainip si Chinyu, kaya hindi na siya nagpatuloy sa panunood. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-browse sa lokal na balita. Ang balita ng insidente ay naglalaro kung saan-saan, at naging viral ang video. Ang seksyon ng komento sa ibaba ay mas masigla. Saglit, parang tinatalakay ng buong kapitolyo ng probinsya ang bagay na ito.
Tiningnan ni Chinyu ang balita at hindi maiwasang umiling. Si Hongwoo ay isang veteranong inner strength past master. Ang kanyang pagkatalo ay walang alinlangan na magdudulot ng malaking kaguluhan. Kung ikukumpara sa pagpapasakop ng pamilya Liu, ito ay tila mas patunay ng kakayahan ni Chinyu. Sa Wei family's residence, matamang tinitigan ni Wei Ming ang video habang tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Talagang natalo si Hongwoo. Hindi makapaniwala si Wei Ming. Malinaw niyang naalala na hindi pa nagtagal, si Chinyu ay kapantay lamang ni Liu Shihui. Paanong hindi na siya magagapi ngayon? Buti na lang, hindi ko siya nasaktan, pinunasan ni Wei Ming ang pawis sa kanyang noo habang nakakaramdam ng matinding takot. Isang inner strength past master ang may kapangyarihang pamunuan ang isang lugar. Ang isang 30 taong gulang na inner strength past master ay lubos na hahanapin at ma-recruit pa. Kasabay nito, nakita din ng mga tao sa rehiyon ng Chuzhou ang video na ito. Ang deputy chief, Mr. Wu, at ang iba pa ay nanonood ng multimedia screen. Sa screen, nagkaroon ng away ni Chinyu at Hongwoo. Sigurado ka ba na isa lang siyang inner strength master hands? Kulat na tumingin kay Eugene ang deputy chief. Mabilis siyang binati ni Eugene at sinabing, tama, I swear. How. Hindi napigilan ng deputy chief ang tawa. Tumingin siya kay Commander Go at sinabing, ano sa palagay mo? Sinabi ko sa iyo na si Chinyu ay talagang sulit na mag-recruit. Bumantong hininga din si Commander Go at sinabing, si Hongwoo ay nakilala sa loob ng maraming taon at isang sikat na inner strength past master sa Chuzhou. Maliban sa mga kilalang pamilyang iyon, walang makakakontrol sa kanya. Hindi ko akalain na matatalo siya ng mas bata. Ito ay walang alinlangan na magugulat sa buong martial arts world ng Chuzhou. Si Mr. Wu, na nakatayo sa gilid, ay nanatiling tahimik. Tinitigan niya ang video at walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Chief Wu, ano sa tingin mo? Tumingin ang deputy chief kay Mr. Wu at nakangiting nagtanong. Bahagyang napabuntong hininga si Mr. Wu. Pamulong siya, minamaliit ko si Chinyu. Siguro, may qualifications talaga siya para pakasalan si Miss Yan. Hindi maiwasang isipin ni Mr. Wu ang taya sa pagitan nila ni Yan Rozo. Walang magawang umiling si Mr. Wu sa pag-iisip nito. Talagang may pananaw ang pamilyang Yan, ungol ni Mr. Wu. Mula ngayon, ang pangalan ni Chinyu ay maaaring maging isang pambahay na pangalan sa Chuzhou. Uwi, walang ideya si Chinyu tungkol sa mga komento mula sa labas ng mundo. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng manalo laban kay Hongwoo. Ginoo, Chin, sa pagkakaalam ko, ang personal na alagad ni Jotong ay kasali rin sa kompetisyong ito, paalala ni Mr. Yang. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa isang binata sa entablado at nagtanong, siya ba? Nagtatakang tanong ni Mr. Yang, Mr. Chin, paano mo nalaman? Gumisi si Chinyu at sinabing, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay kahanga-hanga. Yung iba hindi ka-level sa kanya. Higit sa lahat, ang mga halamang gamot sa kanyang kahon ay halatang mas mahusay kaysa sa iba. Ito ay dapat na inayos ni Jotong, malamig na sabi ni Chinyu. Biglang natauhan si Mr. Yang. Pinigyan niya ng thumbs up si Chinyu at sinabing, Mr. Chin, medyo matalas ka. Walang sinabi si Chinyu. Tahimik lang siyang nakatingin sa binata. Talagang may kakayahan ang binatang ito. Bukod dito, may premonition si Chinyu na hindi ito ang kanyang tunay na lakas. Ginoo, Chin, sigurado ka bang mananalo ka laban sa kanya? Pansamantalang tanong ni Mr. Yang. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, 100% sigurado ako. Pabayaan ng disipulo ni Jotong, kahit personal na dumating si Jotong, maaari pa rin akong manalo. Kabanata 158, ang kasuklam-suklam na Jotong. Sa pagtiyak ni Chinyu, gamaan ang loob ni Ji Yang. Ngunit sa katotohanan, si Chinyu ay hindi 100% kumpiyansa. Mula kagabi hanggang ngayon, ang lakas ni Chinyu ay nakabawi ng 30% sa pinakamaraming. Kung walang suporta ng espiritual na enerhiya, ang mga kasanayan ni Chinyu sa alchemy ay bumaba ng husto. Dapat walang problema.
Tumingin si Chinyu sa mga tao sa entablado at mahinang bumulong. Lumipas ang oras, at ikot-ikot ang pagpili. Ang disipulo ni Jotong ay nakaligtas sa bawat pag-ikot sa pamamagitan ng pagguho ng lupa. Matapos ang halos isang buong umaga, sa wakas ay natapos na ang pagpili. Bukod sa alagad ni Jotong, 3 pang kalahok ang napili. Kasama si Chinyu, mayroong kabuoang 5 tao. Sa panahon ng pahinga ng tanghalian, sina Chinyu at Mr. Yang ay nakahanap ng isang lugar upang mananghalian. Sa oras na ito, nakaupo si Jotong sa restaurant kasama ang iba pang mga hukom at ang kanyang disipulo. Luo Jian, pumasok ka at umupo. Kumaway si Jotong sa kanyang disipulo. Ang binata na tinatawag na Luo Jian ay mabilis na pumasok sa pribadong silid at magalang na binati ang lahat, pagbati, mga hukom. Hehe. Luo Jian, hindi mo kailangang maging magalang. Oo, talagang nagulat kami ng diskarte mo. Tama, ang diskarting ito ay karibal ng iyong mentor na si Jotong. Sinabi pa ni Jotong ng may pagmamalaki, para sabihin sa iyo ang totoo, matagal nang nalampasan ni Luo Jian ang kanyang mentor. Si Luo Jian ay tahimik na nakaupo sa gilid, ngunit may bakas ng pagmamalaki sa kanyang mukha. Pagkatapos kumain, nanguna ang mga judges na umalis. Si Jotong, sa kabilang banda, ay hinayla si Luo Jian at sinabi sa isang nagtatampo na boses, Luo Jian, kailangan mong bigyan ng espesyal na atensyon ang taong tinatawag na Chinyu. Hindi madaling pakisamahan ang taong ito. Si Luo Jian, gayunpaman, ay walang pakialam na sinabi, kilala ko siya. Isa lang siyang martial artist. Hindi siya worth mentioning. Madali lang akong manalo laban sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Jotong na may time na ekspresyon, Luo Jian, naniniwala ako sa iyong lakas, ngunit hindi madaling pakitunguhan si Chinyu. Kailangan mong gawin ang iyong makakaya, naiintindihan. Palihim din kitang tutulungan. Sinabi ni Luo Jian na may isang walang pakialam na ngiti, Sir, sinabi ko na hindi ko kailangan ng tulong mo. Madali ko siyang matatalo. Bahagyang kumunat ang noo ni Jotong. Magsasalita pa sana siya, ikinaway ni Luo Jian ang kanyang kamay. Pagkatapos, nakita niyang inilahad ni Luo Jian ang kanyang palad. Sa kanyang palad, talagang namuo ang apoy. Nang makita niya ang apoy na ito, biglang lumaki ang mga mag-aaral ni Jotong. Bigla siyang tumayo ng maayos. Ito ay espiritual na apoy. Napalunok si Jotong, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Sinabi ni Luo Jian na may isang walang pakialam na ngiti, tama, sir, ngayon alam mo na kung bakit ako may kumpiyansa, di ba? Medyo nasasabik na sinabi ni Jotong, talagang hindi kita na misjudge. Luo Jian, ikaw ay isang henyo. Para kay Jotong, ang espiritual na apoy ay isang bagay na bihira at mahalaga. Siya ay nagtrabaho ng husto sa buong buhay niya, ngunit hindi siya nagtagumpay sa paggawa ng espiritual na apoy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang disipulo ay nakabisado na ng espiritual na apoy. Sinabi ni Luo Jian na may isang walang pakialam na ngiti, Sir, panoorin mo lang kung paano ko siya matalo. Dahil doon, tumalikod si Luo Jian at naglakad palabas. Sa hapon, opisyal na nagsimula ang huling kompetisyon ng Chinese Medicine Conference. Ang ikinagulat ni Chinyu ay ang panghuling kompetisyon ay ganap na naiiba sa nakaraang kompetisyon sa pagsulong. Puno ng tao ang venue. Maraming matataas na opisyal at maharlika ang pumunta sa venue para manood. Mayroon ding hindi mabilang na mga low-profile martial arts experts din. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at mabilis na naunawaan. Ang mga matataas na opisyal at maharlikang ito ay nais ding magkaroon ng magandang relasyon sa nanalo. Kung may pagkakataon, malamang ay sasamantalahin nila ang pagkakataong ay recruit siya. Ginoo. Chin, good luck. Medyo nasasabik na sabi ni Mr. Tumango si Chinyu at nakangiting sinabi, Mr. Yang, huwag kang mag-alala. Pagkatapos sabihin iyon, dumiretso si Chinyu sa stage. Nagkataon, si Luo Jian ay nakatayo sa tabi ni Chinyu. Hindi hihigit sa 2 metro ang distansya nilang dalawa. Ikaw si Chinyu. Sumulyap si Luo Jian kay Chinyu at walang pakialam na nagtanong. Ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin.
Hindi nagalit si Luo Jian. Bahagya siyang ngumuso at sinabing, pinahiya mo ang mentor ko, tama ba? Hindi pa rin siya pinansin ni Qin Yu. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata para mabawi ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Nagpapahangin. Hindi napigilan ni Luo Jian ang buntong hininga. Inaanunsyo ko na ang huling kompetisyon ng Chinese Medicine Conference ay magsisimula na ngayon. Sa oras na ito, ang host ay umakyat sa entablado at sumigaw. Pagkatapos ng sigaw, binuhat ng iilang tao ang mga basket ng gamot. Ang mga basket ng gamot na ito ay puno ng mga halamang gamot para magamit ng mga kalahok. Ibinaba ni Qin Yu ang kanyang ulo at sinulyapan ang sarili niyang mga basket ng gamot. Hindi niya maiwasang sumimangot. Dahil ang kanyang mga basket ng gamot ay napuno ng halos inabando ng mga halamang gamot. Hindi sa banggitin ang espiritual na enerhiya, ngunit kahit na ang mga nakapagpapagaling na epekto ay halos wala. Naging malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Hindi niya maiwasang tumingin kay Jotong, na nasa ibaba ng stage. Gaya ng inaasahan, si Jotong ay may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Qin Yu nang may galit. Anong kasuklam-suklam na tao? Hindi maiwasan ni Qin Yu na isipin ang sarili sa loob. Ang oras ng kompetisyon ay 1 oras. Sa 1 oras, ang mga hurado ang magpapasya kung sino ang mananalo. Magsimula tayo ngayon. Sigaw ng host. Pagkatapos ng sigaw, ang mga kalahok sa entablado ay nagsimulang magpino ng gamot ng mabilis. Ganoon din ang ginawa ni Luotong, na nasa gilid. Mahusay niyang itinapon ang mga halamang gamot sa palayok at pagkatapos ay sinulyapan si Qin Yu. Tanging si Qin Yu lang ang nakatayo doon na nakakunot ang noo ng hindi gumagalaw. Dahil ang mga halamang gamot na ito ay hindi maaaring gamitin. Tingnan natin kung paano ka nanalo. Gumisi si Jotong. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabi sa mahinang boses, mukhang iyon lang ang magagamit ko. Pagkasabi noon ay itinapon niya sa kaldero ang lahat ng inabando ng halamang gamot. Pagkatapos, nagbuhos si Qin Yu ng tubig, nagsimula ng apoy, at nagsimulang pakuluan ang mga halamang gamot. Hindi napigilan ng mga nasa ibaba ng entablado ang sumimangot at magsabi, anong paraan ito? Inihagis ang lahat ng mga halamang gamot at nilaga sa isang palayok. Sa tingin ko ang batang ito ay hindi marunong magpino ng gamot. Iniisip ba niya na ito ay nilagang baboy? Nabalitaan ko na ang soul nourishment pill ang ginawa niya. Malamang kasinungalingan. Hindi napigilan ni Jotong ang tumawa ng malakas. Sinusukol na ba niya ang sarili niya? Hahaha, never pa akong nakakita ng ganyang teknik. Paulit-ulit nang inisya ni Jotong. Kasabay nito, si Jotong ay nagsasaya rin sa loob. Sa ganitong paraan, si Qin Yu ay walang paraan upang itulak ang responsibilidad ng mga halamang gamot na hindi magamit sa kanyang sarili. Sa kabila ng narinig na mga talakayan, nanatiling tahimik si Qin Yu. Nakatuon lamang siya sa pagtaas ng apoy at pagpapakulo ng mga halamang gamot sa isang paste sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon, ang mga halamang gamot sa palayok ni Qin Yu ay pinakuluan upang maging lugaw, ngunit walang kahit isang pahiwatig ng panggamot na halimuyak dito. Qin Yu, kung pakuluan mo ang mga halamang gamot tulad nito, ang mga nakapagpapagaling na epekto ay ganap na maubos. Kailangan pa bang ipagpatuloy? Gumisi si Luo Jian. Walang sinabi si Qin Yu. Nakatitig lang siya sa palayok ng mga halamang gamot. Hehe. Hindi ka talaga nabubuhay sa reputasyon mo. Sa tingin ko dapat kang magmadali at sumigaw. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Patuloy na panunuya si Luo Jian. Sumulyap si Qin Yu sa kanya at nginisyan. Hindi ko talaga tinutupad ang aking reputasyon, ngunit hindi dapat maging problema ang matalo ka. Dahil doon, biglang itinaas ni Qin Yu ang kanyang palad at ipinasok ang kanyang kamay sa malapis na mga halamang gamot. Ang mga alon ng espiritual na enerhiya ay lumabas mula sa palad ni Qin Yu. Sa isang iglap, ang palayok ng malapis na damo ay naging mapusyaw na asul. Kabanata 159, ano sa palagay mo ang aking espiritual na apoy? Pilit na itinurok ni Qin Yu ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan sa tumpok ng mga halamang gamot.
Sa sandaling ito, ang mga halamang gamot ay naging tagapagdala ng espiritual na enerhiya sa katawan ni Chinyu. Hindi mabilang na dami ng espiritual na enerhiya ang damaloy mula sa katawan ni Chinyu, ngunit hindi ito sapat para sa alchemy. Gayunpaman, si Chinyu ay walang ibang pagpipilian sa ngayon. Kaya lang niyang ipagpatuloy ang sarili niya. Anong teknik ito? May bamulong sa di kalayuan. Anong meron sa blue light na yan? Bakit hindi ko nakita ito dati? Napakunot din ng mahigpit ang mga kilay ng mga judges sa ibaba ng stage. Napakalinaw na ang pamamaraan na ginamit ni Chinyu ay lumampas na sa kanilang pangunawa. Tanging si Jotong, ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagkagulat, ang biglang tumayo. Ito, ang mapusyaw na kulay na asul na ito, ay katulad ng mula sa Divine Alchemist Pavilion noon. Si Jotong, biglang nagkaroon ng masamang premonition sa loob, bamulong sa mahinang boses. Noong naglalakbay siya sa mga unang taon, minsan ay nakakita siya ng isang dalubhasa sa pagpipino ng mga table tasks. At ang pamamaraan ng ekspertong iyon sa pagpino ng mga table tasks ay lubos na katulad ng kasalukuyang pamamaraan ni Chinyu. Imposible, talagang imposible. Nagmamadaling umiling si Jotong at tumanggi. Siya ay isang bumpkin ng bansa mula sa Jiangcheng, kaya paano niya malalaman ang sinumang eksperto? Sabi ni Jotong na may malamig na ekspresyon. Kahit na ganoon ang nangyari, mayroon pa rin siyang pag-aalala sa loob. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, kalahati ng tagal ng oras ang lumipas. May kalahating oras na lang bago matapos. Sa entablado, maluwag ang ekspresyon ni Luo Jian, at hindi siya nababalisa. Nasa likod niya ang mga kamay habang tahimik na nakatingin sa apparatus sa harap niya. Samantala, natarante pa rin ang tatlo pang kalahok habang sinusubukan nilang kontrolin ang apoy. Ang pakikipagkompetensya sa inyo ay isang kahihiyan. Sa sandaling ito, biglang sumangot si Luo Jian. Tinulyapan niya ang karamihan sa hindi kalayuan sa entablado at walang pakialam na sinabi, "Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mayroon ako." Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Luo Jian ang kanyang palad. Tapos, nakita nilang may ninges talaga sa palad niya. Nang makita ang maliit na apoy na ito, ang lahat ay agad na nagsipag-usapan. Ano yan? Paanong nagkaroon ng apoy sa kanyang kamay? Paano niya nagawa iyon? Special effect ba ito? At bumulalas ang isang martial artist, iyon ay isang espiritual na apoy. Si Luo Jian talaga ay gumawa ng espiritual na apoy. Biglang tumayo ang mga judges, puno ng gulat ang mga mata, sa ibaba ng stage. Si Luo Jian talaga ay gumawa ng espiritual na apoy. Paano ito posible? 20s pa lang siya, paano siya magkakaroon ng ganoong talent? Sa espiritual na apoy, paano sila magiging kapareha niya? Magkaiba lang sila ng mundo. Nagulat ang lahat sa pamamaraan ni Luo Jian. Ang sabi-sabi na ang mga maaaring manganak ng isang espiritual na apoy ay pawang mga henyo na isa sa 10,000. Napakakaunting tao ang makakagawa nito sa buong Chuzhou. Ang taong ito ay tiyak na makakamit ang magagandang bagay sa hinaharap. Sunod-sunod na bulalas ng lahat ng judges. Tila lubos na nasisiyahan si Luo Jian sa ugali ng lahat. Pinaglaruan niya ang espiritual na apoy sa kanyang palad at pagkatapos ay tumingin kay Chinyu. Anak, alam mo ba kung ano ang tawag dito? Medyo mapanuksong sabi ni Luo Jian. Malamig na tiningnan siya ni Chinyu at hindi niya maiwasang isipin ang sarili, ang batang ito ay hindi kasing simple ng iniisip ko. Nang makita ni Luo Jian na hindi nagsasalita si Chinyu, tumawa siya ng malakas at sinabing, "Sa iyong limitadong kaalaman, hindi mo alam kung ano ito, hindi ba? Sige, ipapaliwanag ko sa iyo ngayon. Ang apoy sa aking kamay ay tinatawag na espiritual na apoy. Ito ay nilikha sa pamamagitan ng aking pambihirang talento. At kakaunti ang mga tao sa mundo na maaaring gumawa ng espiritual na apoy. Ako, si Luo Jian, ay isa sa kanila. Chinyu, sa tingin mo ba kailangan pa nating makipagkompetensya?" Sabi ni Luo Jian sa mapanuksong paraan habang nakakaramdam ng kasiyahan sa sarili. Inilabas ni Chinyu ang kanyang kamay mula sa medicinal paste. Tiningnan niya ang tumpok ng medicinal paste at bumulong sa mahinang boses, "Dapat tungkol dito."
Bagamat hindi ko mapino ang anumang top grade na tableta, dapat itong ituring na top grade sa secular na mundo. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Chinyu para tingnan si Luo Jian. Naglakas loob ka bang tawagin ang apoy na kasing laki ng bin sa iyong kamay na espiritual na apoy? Ngumisi si Chinyu. Pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Chinyu, biglang nagbago ang ekspresyon ni Luo Jian. Napakamangmang. Malamig na sabi ni Luo Jian. Hindi madaling gumawa ng espiritual na apoy, kahit na ito ay kasing laki lamang ng isang butil. Maraming mga parmasyutiko sa mundo, at alin sa kanila ang hindi nababaliw sa espiritual na apoy. Masyado kang ignorante. How dare you say something so outrageous? Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing may walang pakialam ng ngiti, sa palagay ko ay walang espesyal sa iyong espiritual na apoy. Bumalandra ang galit sa mukha ni Luo Jian. Pati ang apoy sa kanyang kamay ay mabilis na kumikislap. Nababalisa ka ba? Tiningnan ni Chinyu ang hindi mapakali na apoy sa kanyang kamay at hindi maiwasang itaas ang kanyang kilay habang nagtatanong. Malamig na sinabi ni Luo Jian, matapang ang mga ignorante. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga taong may espiritual na apoy ay higit sa lahat ng mga parmasyutiko sa mundo. Ganoon ba? Nagtaas ng kilay si Chinyu. Pagkatapos, marahan niyang ibinuka ang kanyang palad, at isang asul na apoy ang agad na lumitaw sa palad ni Chinyu. Kung gayon, ano ang palagay mo sa aking espiritual na apoy? Sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Kabanata 160, nandito ka ba para kilitiin ako? Isang asul na apoy ang sumasayaw sa palad ni Chinyu. Kahit ilang metro ang pagitan nila, ramdam pa rin nila ang matinding kapangyarihan. Asul na espiritual na apoy. Agad na namutla ang mukha ni Luo Jian nang makita niya itong espiritual na apoy. Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang puso. Ang mga taong nasa ibaba ng stage na nakakaalam ay biglang tumayo at tinitigan ang palad ni Chinyu. Iyon ay asul na espiritual na apoy. Blue talaga. Asul na espiritual na apoy, talagang umiiral ito. Sino ang binata? Paano siya magkakaroon ng asul na espiritual na apoy? Maging si Jotong ay bumagsak sa lupa na may hitsura ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Medyo nagulat si Chinyu. Ang mga taong ito ay tila medyo natakot sa espiritual na apoy sa kanyang kamay. Ito ay imposible, ganap na imposible. Tumutulo ang butil ng pawis sa noo ni Luo Jian. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Maaaring iba ang iyong espiritual na apoy sa akin. Kinagat ni Luo Jian ang kanyang mga ngipin at kinawian siya, huwag kang magkunwaring ignorante. Dahil dito, lalo pang naguluhan si Chinyu. Ano nga ba ang nangyayari? Ang sabi-sabi na ang espiritual na apoy ay nahahati sa 7 grado, pula, orange, dilaw, berde, asul, at lila. Sa oras na ito, biglang sinabi ng isang matanda sa ibaba ng entablado. Sa kanila, red ang pinakamababang grade at purple ang pinakamataas na grade, pero puro chismis lang. Walang nakakita sa kanila noon. Karamihan sa mga tao ay gumagawa ng espiritual na apoy na pula. Hindi ko inaasahan na magkakaroon talaga ng asul na espiritual na apoy. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, biglang natauhan si Chinyu. Sa madaling salita, maliban sa purple, itong asul na apoy ang pinakamataas na grado. Hindi nakakagulat na ang kapangyarihan ng apoy na ito ay napakatindi, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Sa sandaling ito, ang ego ni Luo Jian ay nabugbog. Hindi niya lubos maisip na si Chinyu ay talagang magkakaroon ng asul na espiritual na apoy. Kapag kumalat na ang balitang ito, tiyak na magiging focus siya ng mundo ng parmasyutiko. May palihim na nagkomento. Natatakot ako na hindi lang ang mundo ng parmasyutiko. Irerespeto siya ng husto kahit ang martial arts world at baka matarget din. Ang kayamanan ng isang tao ay ang kanyang sariling kapahamakan sa pamamagitan ng pagdudulot ng kasakiman ng iba. Ang lahat ay paulit-ulit na nagdalamhati, ngunit si Chinyu lamang ang hindi nagseryoso nito. Sa sandaling ito, 10 minuto na lang ang natitira bago matapos. Kung aasa siya sa ordinaryong apoy, huli na ang lahat. Mukhang maaari ko lamang subukang gamitin ang espiritual na apoy na ito.
Nakaramdam ng kaunting kawalan si Chinyu. Hindi siya pamilyar sa kung paano kontrolin ang espiritual na apoy na ito, at ang kaunting kapabayaan ay maaaring maging sanhi ng pagkasunog ng mga halamang gamot. Ngunit ngayon, wala nang ibang paraan si Chinyu, kaya maaari lamang niyang ipagsapalaran. Pagkatapos, itinaas ni Chinyu ang kanyang palad at pinitik ang kanyang daliri. Isang tipak ng espiritual na apoy ang nahulog sa palayok. Sa sandaling nahulog ang apoy sa kaldero, narinig ang malulutong na sizzling sound. Si Chinyu ay hindi nang ahas na magambala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinoon ang lahat ng kanyang atensyon sa espiritual na apoy. Hindi lamang nito naubos ang pisikal na lakas ni Chinyu, ngunit nakakonsumo din ito ng maraming lakas ng pag-iisip. Ang medicinal paste sa palayok ay nagsimulang dahan-daang mag-condense. Biglang lumitaw ang mga sinag ng liwanag dito. Ito ay isang magandang tanawin. Kinagat ni Jotong ang kanyang mga ngipin. Tinitigan niya si Chinyu sa entablado at biglang sumigaw, "Luo Jian." Ang kontrol ng espiritual na apoy ay nangangailangan ng konsentrasyon. Ang kaunting kapabayaan ay maaaring maging sanhi ng pagkasunog ng mga halamang gamot. Bagamat hindi siya masyadong tahasan, halatang-halata ang kanyang intensyon. Si Luo Jian ay isang matalinong tao. Ngumisi siya at sinabing, "Naiintindihan ko." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Luo Jian kay Chinyu at nginisyan. "Hindi ko hahayaan kang pinuhin ang gamot ng mapayapa." Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, talagang naikuyom ni Luo Jian ang kanyang kamao at sinugod si Chinyu. Gusto niyang gamitin ito para makaabala kay Chinyu. Si Mr. Yang ay agad na napatulala. Pinandilatan niya si Luo Jian at galit na umungol, "Kayo, nanloloko kayo." Napakawalan Jia. Pumikit si Jotong dito. Sa halip, hinailan niya ang ilan sa mga hurado at nagsimulang makipag-chat sa entablado. Galit na galit si Mr. Yang, ngunit wala siyang magagawa. Sa entablado, patuloy na sinuntok ni Luo Jian ang katawan ni Chinyu. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Luo Jian ay ang kanyang mga suntok ay hindi makakaapekto kay Chinyu. Sa halip, pinasakit nila ang kanyang pulso. Paano ito posible? Lalong nababalisa si Luo Jian. Para siyang nabaliw. Ginamit niya ang magkabila niyang kamao at paa para sipain at suntukin ang katawan ni Chinyu. Sa paglipas ng panahon, nakapikit pa rin si Chinyu at hindi pinansin si Luo Jian. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa pagkontrol sa espiritual na apoy. Talagang walang hiya si Jotong. Hindi napigilan ng isang tao sa ibaba ng entablado na huminga. Nakakalungkot na hindi kayang saktan ng kanyang disipulo si Chinyu. Tumigil ka ng magbiro. Kahit na ang isang master na tulad ni Hongwo ay natalo ni Chinyu, pabayaan si Luo Jian. Mabilis na lumipas ang oras, at 1 minuto na lang ang natitira bago matapos. Sa ibaba ng entablado, malamig na tiningnan ni Jotong si Chinyu, at nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. "Hindi ko maaaring hayaan ang batang ito na patuloy na umunlad," naisip ni Jotong sa kanyang sarili. Ang isang inner strength past master na may asul na espiritual na apoy ay hindi isang taong kayang saktan ni Jotong. Hindi pa rin sumuko si Luo Jian. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinuntok ang vital point ni Chinyu. Sa sandaling ito rin biglang bumukas ang mga mata ni Chinyu. Lumingon siya para tingnan si Luo Jian at sinabing may walang pakialam na ngiti, "Nandito ka ba para kilitiin ako? Ano, kulang ka pa sa tanghalian?"